sa De La Costa 5 Village, Montalban, Rizal. Daan-daang residente ang hindi makalabas. Si Aling Lea Serso, nag-aalala sa 14 na taong gulang niyang anak na kinailangan niyang iwan mag-isa para pumasok sa trabaho. Nasa na po, sister, Gamit ang dump truck, nagpa siyang barangay na pasukin na ang lumubog na village para isa-isang ilikas ang mga natrap. Bahagya ng humupa ang baha, pero bakas pa rin ang takot sa mga residente. Bago kasi nasaklolohan, halos 12 oras lang nanatili sa itaas ng kanilang mga bahay nang walang pagkain o may inuman lang. Bangungot para kay Jane ang bigla ang pagtaas ng tubig baha habang kasama niya ang 2 anak. Makita kami sa second floor bago pa makita kasi hindi na namin maaari yung current na tubig kaya makita kami sa mas safe na place. Sa kanilang pagsampa sa truck, nakahinga na ng maluwag ang mga residente sa kabila ng siksikan nilang sitwasyon dito. Pero sa bungad ng village, tila na naig pa rin ang lagim ng trahedya nang anurin doon ang bangkay ng hindi pa nakikilalang matandang lalaki na hinihinalang namatay sa pagkalunod. Tuloy naman ang pagtutok ng mga rescue team sa lugar para sa iba pang posibleng tinamaan ng bagsik ni Undoy. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino. Nagiging desperado na ang mga stranded na residente sa lungsod ng Pasig. Sa kabila ng peligro, kanya-kanya diskarte ang mga tao. Masaya na ang mga anak nilang hindi pa rin naaabot ng rescue teams. Live mula sa Pasig City, nagpapatrol Nico Bawa. Nico? Zen, traffic sa pataligay ng mga naipit dito sa baha. Pinipili na lang kasi nila na lumusong at lumangoy sa tubig baha kaysa sa maipit dito sa dilim at muling matulog sa mga bubungan. Kagabi pa lang nagsagana ang 3,000 stranded na pasahero ito sa Ortigas Extension at mga evacuation centers para sa tulupa ang baha. Ang layo na ng pinanggalingan namin, pagod pa kami sa road. At saka iba yung meron yung mamila na nakabubong bahay, nakabubong yung mga tao. Ang doon, mga tayo nakahintay sa pagpalabara. Bukod kasi sa mabili, maka-4 lang ang bangkot, kaya paunti-unti lang ang pag-rescue sa mga biktima. Pero sa pagsikat ng araw kanina, hirap pa rin ang sitwasyon. Si Aling Aida, naglupasay na. Hindi pa rin kasi nare-rescue ang mga anak. Balikol po, sabay iyo. Nawala na tuloy ng pasensya ang iba. Si Eric Navidad, ginawang salbabida ang styrofoam at lalagyan ng tubig. Makalangoy lang at makabili ng pagkain sa nagugutom na pamilya. Wala po kami kasi makain eh. Kailangan namin makabili ng pagkain kasi makasama namin na inom doon sa loob. Wala po kasi mabilhan doon eh. Isa-isa na rin naglabasan ng salbabida at gulong ang mga residente na nagpusa na maglunsad ng sarili nilang rescue operation. Mayroon kami kasing relatives na nandyan sa Riverside subdivision na hindi pa naabot ngayon ng mga hospital natin. Kaya kami na ang gagawa nag-initiate na kami ng aming sarili para ma-rescue sila. May ilang naglambitin pa sa kable ng kuryente. Pero dahil sa pagtutuloy ng tumawoy, marami ang nawala ng malay at hindi ka lang malunod. Kinumpirma naman ng Pasig Police at isang nasawit dahil sa pagkalunod. Yung current to, medyo nag sa ibang lugar, malakas ang current. So kaya sila maglakas loob na magsumundan at baka kung saan sila makapunta. Sa kabila naman ng mababala, nanaigang lakas ng loob sa mga residente sa gusto ang maisalba hindi ang sarili, kundi lalo ang mga mahal sa buhay. Sa ngayon, patuloy pa rin ang mga rescue operation kahit umuulan at kahit madilim na. Kanina nga ay dumating si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para siguraduhin na dagdagan na ang mga kinakailangan na rubber boat. Zen? Salamat, Nico Bawa.